Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon ng West Philippine Sea, naghahanda ang Pilipinas na ilunsad ang isang bagong opisyal na pambansang mapa, isang hakbang na naglalayong linawin at pagtibayin ang karapatan ng bansa sa mga katubigang matagal ng pinagtatalunan. Sa ilalim ng pamumuno ng National Security Council, binubuo ang isang updated na mapa na malinaw na nakabatay sa dalawang pundasyong legal, ang arbitral ruling ng 2016 at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, isang pandaigdigang kasunduang 30 taon nang umiiral. Ang layunin ay hindi lamang upang itama ang rekord, kundi upang direktang kontrahin ang agresibong iginuguhit na mapa ng China na kilala ngayon sa katawagang 10-dash line. Ang mapang ito ng China ay umaangkin ng halos buong South China Sea, isang hakbang na binatikos ng maraming bansa at tinuligsa ng Pilipinas bilang tahasang paglabag sa soberanya nito. Ang bagong mapa ng Pilipinas sa kabilang banda ay magsisilbing malinaw na pahayag. Ito ang hangganan ng ating teritoryo ayon sa pandaigdigang batas. Layon nitong ipakita ang mga lugar na lehitimong saklaw ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Mga lugar na hindi lamang ligtas para sa nabigasyon, kundi mahalaga rin para sa konserbasyon ng yamang dagat at sa ating pambansang dangal. Sa mga pahayag ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar, inilahad niyang ang bagong mapa ay hindi lamang simpleng dokumentong heograpikal, kundi isang matibay na pahayag ng pagkakakilanlan at kolektibong tungkulin ng bawat Pilipino. Ito ay isang paalala, aniya, na ang karagatang ito ay hindi lamang bahagi ng mapa, kundi bahagi rin ng ating pagkatao bilang isang bansa. Isa sa mga tampok ng bagong mapa ay ang pagtukoy sa mga kritikal na lugar na matagal ng bahagi ng mga patakarang pandagat ng Pilipinas. Kabilang narito ang Kalayaan Island Group, Scarborough Shoal, ang Macclesfield Bank at ang Philippine Rise na dating kilala bilang Benham Rise. Sa wakas, pormal na rin itong kikilalanin sa opisyal na mapa ng bansa bilang bahagi ng teritoryong pandagat. Kaugnay nito, inaprubahan na rin ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf ang kahilingan ng Pilipinas na palawigin pa ang saklaw ng continental shelf nito sa silangang bahagi ng Luzon. Nadagdagan pa ng tinatayang 13 milyong ektarya ang saklaw ng ating continental shelf, isang malaking tagumpay na muling nagpapatibay sa karapatang pandagat ng bansa sa ilalim ng UNCLOS. Sa ilalim ng bagong mapa, itinatakda rin ang malinaw na demarkasyon sa pagitan ng West Philippine Sea at South China Sea. Ayon sa opisyal na mga panuntunan, ang lahat ng tubig sa loob ng 200 nautical miles mula sa kanlurang baybayin ng Pilipinas ay pormal na kikilalaning bahagi ng West Philippine Sea. Samantala ang mga karagatang lagpas sa saklaw na ito ay mananatiling tinutukoy bilang bahagi ng mas malawak na South China Sea sa pangkalahatang katawagan. Ngunit hindi nangangahulugang inaangkin ito ng Pilipinas. Ayon pa sa mga ulat, ito ang kaunahang pagkakataon na opisyal na maglalabas ang pamahalaan ng Pilipinas ng isang ganap na mapa na naglalaman ng malinaw na hangganan ng bansa sa dagat. Hindi lamang ito simbolikong hakbang, kundi isang aktwal na dokumentong maaring gamitin sa internasyonal na mga usapin, lalo na sa harap ng mga kontrobersyal na hakbangin ng China. Ang mapa ay kasalukuyang isinasailalim sa serye ng pagsusuri upang matiyak na tumutugma ito sa mga probisyon ng UNCLOS
at sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Ayon sa mga legal at technical na eksperto ng bansa, ang bawat pulgada ng linya sa mapa ay kailangang sumunod sa eksaktong pamantayan upang hindi ito mabaliwala sa internasyonal na antas. Habang nililinang pa ito ng mga technical na grupo ng National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, at ng Department of Foreign Affairs, DFA, inaasahan na sa sandaling mailabas ito sa publiko, ang bagong mapa ay magiging isang makapangyarihang simbolo ng determinasyon ng Pilipinas na igiit ang karapatan nito sa dagat, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng batas. Ang panukalang mapa ay ikinokonsidera ring ipakita sa iba't ibang pandaigdigang forum upang maipaliwanag ang legal na batayan ng mga claim ng Pilipinas at upang ipakita ang pagsunod nito sa mga umiiral na pandaigdigang kasunduan. Layunin nitong ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi umaangkin ng lampas sa nararapat, kundi ipinaglalaban lamang ang sa kanya sa harap ng mga patuloy na panggigipit ng mga dayuhang puwersa, lalo na ng China. Ang hakbang na ito ng gobyerno ay sinasalubong ng malawakang suporta ng publiko. Ang pagpapatibay ng soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng updated na mapa ay isa ring paalala na ang tunay na kapangyarihan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa lakas ng armas, kundi sa kakayahan nitong ipaglaban ang karapatan sa tamang paraan. Sa panahon kung kailan ang mga linya sa mapa ay tila mas makapangyarihan pa sa mga salitang binibigkas sa diplomatiko, mahalaga na ang Pilipinas ay may hawak na dokumentong makikita at mahahawakan. Isang mapa na hindi lamang sumasalamin sa ating teritoryo, kundi sumisigaw ng ating kasaysayan, legal na batayan at karapatang hindi maaaring pabayaan. Matapos ang paglalathala ng bagong bersyon ng mapa ng China noong ika-28 ng Agosto, taong 2023, agad itong kumalat sa mga pambansang ahensya, embahada at mga international maritime think tanks. Hindi nagtagal, bumuhos ang matitinding reaksyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa halip na diplomatikong katahimikan, ang bagong mapa ay tila naging mitsa ng mas matinding tensyon sa mga karagatan ng Asya-Pasipiko. Ang bagong mapa ng China, na kilala na ngayon bilang 10-dash line, ay mas mapangahas at mas malawak ang saklaw kaysa sa dating 9-dash line. Sa unang tingin, mistulang teknikal lamang ang pagbabagong ito, isang karagdagang guhit sa silangan ng Taiwan. Ngunit sa likod nito, ang mensahe ay malinaw. Mas malawak ang inaangking bahagi ng China sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, isang rehiyong matagal nang kinikilala bilang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay hindi lamang paglabag sa internasyonal na batas, wika ni Foreign Affairs Secretary sa kanyang pahayag kinabukasan, kundi isang tuwirang hamon sa soberanya ng Pilipinas. Hindi kami papayag. Ang Department of Foreign Affairs ay agad na naglabas ng opisyal na nota ng pagtutol laban sa bagong mapa ng China. Muling iginiit ang bisa ng arbitral ruling ng 2016 na nagsabing walang legal na basihan ang malawak na maritime claim ng Beijing. Ngunit hindi lamang ang Pilipinas ang nagtaas ng boses. Sa loob ng ilang araw, 6 na bansa, kabilang ang India, Malaysia, Vietnam, Taiwan at kahit ang Russia, ang naglabas ng kani-kanilang mga pahayag ng pagkondena. Ang bagong mapa ng China ay tumagos na rin sa mga EEZ ng iba pang soberanong bansa, lumampas pa sa karagatan, at umabot sa mga lupang may kasaysayang pinagtatalunan.
Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng mapa ay ang pagsaklaw nito sa Arunachal Pradesh at Aksai Chin, mga lugar na mahigpit na pinag-aagawan ng India at China. Idinagdag pa rito ang Bolshoy Ussuriski Island na ayon sa kasunduan ay bahagi ng Russian Federation. Isang hakbang na agad pinuna ng Moscow. Sa mga banyagang eksperto, ang bagong mapa ng China ay hindi lamang maritime claim kundi isang cartographic offensive na tumatagos sa iba't ibang bahagi ng Asia-Pacific. Ang mas nakakabahala, ayon sa ilang ulat mula sa Japanese defense correspondents, ay ang tila hindi sinasadyang paglalagay ng mga guhit na tila umaabot sa mga isla ng Japan, kabilang ang Ryukyu Island Chain. Ayon sa ilang Japanese analysts, ang ganitong galaw ay hindi maaaring basta palampasin. Ito ay paalala na walang bansa sa rehiyong ito ang ligtas sa pinalawak na pananaw ng China sa teritoryo. Sa kabila ng mga internasyonal na pagtutol, nanindigan pa rin ang Ministry of Natural Resources ng China. Sabay-sabing ang mapa ay normal na publikasyon at refleksyon ng pambansang pananaw sa teritoryo. Ngunit sa mga bansang gaya ng Pilipinas, ang normal ay hindi sapat na paliwanag para sa pag-angkin sa mga lugar na legal nang kinikilala ng United Nations bilang sakop ng ibang bansa. Para sa mga opisyal sa Pilipinas, ang panibagong mapa ng China ay isang kalkuladong hakbang upang igiit muli ang kontrol sa isang rehiyong sagana, sa likas yaman at may matinding kahalagahang estratehiko. Sa ilalim ng West Philippine Sea, libu-libong tonelada ng isda ang hinuhuli taon-taon, habang sa kailaliman naman ay may tinatayang malaking deposito ng langis at natural gas. Ayon sa ilang ulat, tinatayang ang halagang dumadaan sa rehiyong ito kada taon sa pamamagitan ng maritime trade ay umaabot sa ilang trilyong dolyar. Ang mga shipping lane dito ay hindi lamang mahalaga sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Isang dahilan kung bakit ang mga dayuhang barko, lalo na mula sa Japan, South Korea at Estados Unidos, ay patuloy na dumadaan sa rutang ito. Kapag pinayagan natin ang ganitong uri ng pag-aangkin, sabi ng isang defense analyst sa Maynila, para na rin nating isinuko ang ating papel sa pandaigdigang seguridad sa rehiyong ito. Dahil dito, mas lalong naging mahalaga ang isinusulong na updated national map ng Pilipinas. Kung sa bagong mapa ng China ay makikita ang mas pinalawak nitong pananaw, sa bagong mapa ng Pilipinas ay mababasa ang determinasyon nitong panindigan ang karapatan. Isa sa mga kontrobersyal ngunit inaasahang bahagi ng mapang ito ay ang muling pagsama ng Sabah, isang rehiyong matagal nang pinag-aawayan ng Pilipinas at Malaysia. Ayon sa mga tagapagsalita ng Senado, ang bagong mapa ng Pilipinas ay magiging komprehensibo, maglalaman ng mga detalyeng tumutukoy sa mga islang kinikilala ng bansa, mga maritime zones ayon sa UNCLOS, at mga historikal na teritoryong may legal na batayan. Hindi ito basta pagguhit sa papel. Ani ng isang mambabatas, ito ay pag-angkin ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang paghahanda ng mga teknikal na ahensya ng gobyerno upang tiyakin na ang bawat pulgada ng guhit ay tumutugma sa mga internasyonal na pamantayan. Habang lumalalim ang krisis sa South China Sea, lumilinaw din ang posisyon ng Pilipinas. Hindi man tayo ang pinakamalakas sa armas, mayroon tayong armas ng batas, kasaysayan at kolektibong paninindigan. Ang mapa ng China ay isang pahayag ng ambisyon. Ngunit ang mapa ng Pilipinas, sa sandaling mailabas, ay magiging isang pahayag ng paninindigan na kahit maliit, handang igiit ng bansa ang kanyang tama, ayon sa batas, ayon sa kasaysayan, at higit sa lahat,
Ayon sa prinsipyo, habang patuloy na lumalalim ang sigalot sa South China Sea, muling lumilitaw sa mga pag-uusap diplomatiko at pampulitika ang matagal nang usapin ng Sabah, isang rehiyong matagal nang may makasaysayang ugnayan sa Pilipinas. Sa mga talakayan hinggil sa bagong mapa ng bansa, lumutang ang posibilidad na isama rito ang Sabah bilang bahagi ng legal at historikal na saklaw ng Pilipinas. Bagamat hindi aktibong isinusulong sa mga nakaraang dekada dahil sa sensitibong relasyon sa Malaysia, muling binubuhay ng kasalukuyang pamahalaan ang mga dokumentong nagpapalakas ng pag-aangkin. Mula pa noong ika-15 siglo, may malalim ng koneksyon ang Sabah sa mga sultanato sa Pilipinas. Noong taong 1658, matapos ang isang digmaang sibil sa Brunei, ipinasa ng Sultanato ng Brunei ang kontrol sa teritoryo ng Sabah sa Sultanato ng Sulu bilang pasasalamat sa tulong militar. Ang pagkakalipat ng kapangyarihan ay hindi simpleng pagbigay, kundi pagkilala sa papel ng Sultanato ng Sulu bilang pangunahing alyado ng Brunei sa panahong iyon. Mula noon, kinilala ng mga lokal at dayuhang mananakop na bahagi ito ng impluensya ng Sulu. Noong ika-18 siglo, pumasok sa eksena ang mga banyagang interes, kabilang ang British East India Company. Noong taong 1878, lumagda ng kasunduan si William Cowie sa ngalan ng Dent and Company sa pagitan ng Sultan ng Sulu upang magamit ang Sabah para sa kalakalan. Ang kasunduang ito na isinasalin ng Pilipinas bilang isang kasunduan sa pagpapaupa ay siyang nagiging pundasyon ng kasalukuyang pag-angkin ng bansa sa Sabah. Hindi ito benta, hindi ito pagbibigay ng tuluyan, paliwanag ng isang eksperto sa kasaysayang legal ng Pilipinas. Ito ay lease, isang pansamantalang paggamit, at sa ilalim ng lease, ang titulo ng lupa ay nananatili sa may-ari. Ito ang argumento ng Pilipinas hanggang ngayon, na ang kasunduan ay hindi isang permanenteng session kundi isang lease, kaya't nananatili ang orihinal na pag-aari ng Sultanato ng Sulu, na ngayon ay kinakatawan ng mga tagapagmana at ng Estado ng Pilipinas. Matapos ang ilang dekada ng paggamit ng British North Borneo Chartered Company sa teritoryo, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nasakop ng mga Hapones ang North Borneo, kabilang ang Sabah. Mula taong 1942 hanggang 45. Pagkatapos ng digmaan, muling bumalik ang mga Briton at pinamahalaan ang lugar sa ilalim ng British Military Administration. Taong 1946, opisyal na naging British Crown Colony ang North Borneo. Ngunit hindi pa dito nagtapos ang kasaysayan ng pagbabago ng pamumuno. Noong Agosto 31, 1963, na itatag ang sariling pamahalaan ng North Borneo at kasabay nito ang pag-usbong ng panukalang pagsanib sa bagong tatag na bansa, Malaysia. Sa pagitan ng taong 1961 at 63, isang komisyong tinawag na Cobbold Commission ang ipinadala upang siyasatin ang pananaw ng mga mamamayan ng Sabah at Sarawak hinggil sa pagsanib sa Malaysia. Bagamat sinabi ng ulat ng komisyon na karamihan ay sang-ayon, walang formal na referendum ang isinagawa. Isang isyung paulit-ulit na binabanggit ng mga kritiko sa Pilipinas bilang kahinaan ng legalidad ng pagkakasama ng Sabah sa Malaysia. Hindi ito tulad ng ginawa sa Singapore, ani ng isang dating opisyal ng DFA. Walang plebisito, walang malinaw na pagsang-ayon mula sa buong populasyon. Kaya't may dahilan tayo upang tanungin ang basehan ng kanilang pagkakabilang sa Malaysia.
Noong Setyembre 16, 1963, pormal nang naging bahagi ng Malaysia ang Sabah, kasabay ng Malaya, Sarawak at Singapore. Ngunit 1 taon bago iyon, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Diosdado Macapagal, muling inihain ng Pilipinas ang pormal na pag-angkin sa North Borneo. Noong Setyembre 12, 1962, lumagda ang mga tagapagmana ng Sultan Muhammad Ismail Kiram ng Sulu sa isang dokumentong legal na naglilipat ng buong soberanya, titulo at pag-aari ng Sabah sa Republika ng Pilipinas. Sa pananaw ng Maynila, ito ang nagbigay ng buong kapangyarihan sa Estado upang igiit ang karapatan nito sa teritoryo. Ngunit tinutulan ito ng Malaysia. Para sa kanila, ang kasunduang nilagdaan noong 1878 ay isang ganap na paglipat ng pag-aari at ang pagsama ng Sabah sa Malaysia ay bunga ng karapatan ng mamamayan sa sariling pagpapasya. Nanindigan silang ang usapin ay matagal nang nalutas at wala nang dapat balikan. Sabah is part of Malaysia. Period. Pahayag ng ilang Malaysian officials. Ngunit sa Pilipinas, nananatiling buhay ang diskurso. Hindi ito basta usapin ng lupain, kundi usapin ng kasaysayan, pagkakakilanlan at legalidad. Sa gitna ng mga diskusyong ito, isang sinaunang mapa ang muling lumitaw sa mga talakayan. Ang 1734 Murillo Velarde Map, na likha ng paring Jesuita na si Pedro Murillo. Kinilala ito bilang ina ng lahat ng mapa ng Pilipinas. Hindi lamang dahil sa detalyado nitong paglalagay ng mga isla, kundi dahil sa naratibong ipinapakita nito hinggil sa ating maritime domain. Naka-engrave sa mapa ang mga ruta mula Maynila patungong Espanya at Mexico. At tampok din dito ang mga komunidad etniko at lungsod sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang mapa ay patunay ng lalim ng kasaysayan ng bansang ito sa pakikipagkalakalan at pakikisalamuha sa mga karatig bansa. Isang kasaysayang hindi maaaring burahin ng mga bagong guhit sa papel mula sa dayuhang kapangyarihan. Habang muling binubuo ng Pilipinas ang bagong pambansang mapa nito, hindi maiiwasang sumagi sa isip ng mga Pilipino ang usapin ng Sabah. Magsisilbi itong paalala na ang mga guhit sa mapa ay hindi basta linya lamang. Ito ay representasyon ng soberanya, kasaysayan at karapatang dapat panindigan. Saan mang panig ng mundo ito dalhin.